Park Se-roy ay orihinal na isang napakakulit na lalaking estudyante. Kaya madalas siyang parusahan ng guro para sa paghawak ng isang balde ng tubig sa kanyang ulo. But deep inside napakabait niya, hindi tulad ni Roy, the cool gun one na madalas ng bully sa mga kaklase niya. Si Jin-wan ay isang pangalawang henerasyong tycoon. Kaya walang nang ahas na hawakan siya. Sabi ni Roy. Nakita niyang unfair ang eksena at agad na tumayo. Mabilis na sabi ng kaibigan niyang si Suwa sa tabi niya. Huwag hawakan ng taong ito kung siya ay nasaktan. Ang iyong buong pamilya ay kailangang mamatay. Hindi inaasahan. Sabi ni Roy, humakbang pa para pigilan siya. At nag-lecture pa ng Gun-won. Sa harap ng Builderman ng mga kaklase niya, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Ipinagpatuloy ni Jun-won ang pagpapahirap sa kanyang kaibigan. Para patunayan ang sarili, he challenged si Roy kung gusto niyang lumaban. Nang mag-away na silang dalawa, pumasok ang guro. Hindi siya pinansin ni Jun-won. Patuloy na pahirapan ang kanyang mga kaibigan. Natakot ang guro. Dapat pumikit ang puwersa ng tycoon. Gun-won saw this at patuloy na nag-provoke si Roy. Sabi ni Roy, hindi napigilan ang sarili. At agad na umatake. Itong lalaking ito ay ganap na hindi alam yon. Ang pagkilos na ito ay nagtulak sa kanyang buong pamilya sa mapanganib. Tatay ni Si-roy, nagtatrabaho sa kumpanya ng ama ni Jun-won. Agad namang ipinatawag ng manager ang ama. Samantala, si Si-roy ay pinalo ng patpat ng vice principal. Pinahihirapan siya hanggang sa kaawa-awa para makita ng baril. At ang principal, yumuko ang ulo para humingi ng tawad sa kanya. Sa sandaling ito, minsan dinala ni John ama ang tatay ni Si-roy para pumunta. John minsan ang ama ay tila isang makatwirang tao. Napagtanto iyon ng Pangulo. Ang ama ni Si-roy ay nagtrabaho ng maraming taon. So ayaw niyang paalisin si Si-roy sa school. O ipadala si Si-roy sa kulungan. Labis ang pasasalamat ng ama ni Si-roy. Pinilit ng presidente na sabihin si Roy kay Neil. Bumaba at humingi ng tawad sa kanyang anak. Si Roy ay isang matuwid at matigas ang ulo. Imposibleng lumuhad at humingi ng tawad. Sinabi ng aking ama na tinuruan akong huwag ibaba ang aking dignidad. Pagdinig sa pangungusap, galit na galit ang Pangulo ngunit sa hindi inaasahan. Say sobrang saya ng tatay ni Roy. Sinabi niya yun. Ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng isang matuwid na anak. Marinig ito, nakaisip si John Wan na nakakatakot na ideya. At lalong nagalit ang chairman. Agad niyang pinalis ang ama ni Si-roy. Si-roy sobrang lungkot dahil sa ginawa niya. Naikayam niya ang kanyang mga kamao ngunit wala siyang magawa. Pumunta ang dalawang tao sa tavern at nagkulong. Masaya daw siya na lumaki na si Si-roy. Kung tayo ay matuwid wala tayong mapagkasunduan. Masayang uminom ang dalawang tao. Ganap na walang kamalaya na ang sakuna ay nagsimula pa lamang. Kinabukasan sa notice board. Sabihin mo na pilitan si Roy na huminto sa pag-aaral. So walang trabaho ang ama at walang trabaho. At ang anak ay pinaalis sa paaralan. Sabihin mong ginamit ng tatay ni Roy ang lahat ng perang naipon niya para magbukas ng restaurant. Madalas pumunta dito si Suwa para kumain kasama siya. At sa pagkakataong ito isang malaking insidente ang nangyari ng hindi inaasahan. Nagustuhan din ni John Wan si Suwa. Niligawan niya si Suwa. But she liked si Roy kaya wala siyang pakialam sa kanya. Galit na galit si John Wan sa pamilya ni si Roy. Mula noon, nang gabing iyon, nakasakay sa motor ang tatay ni si Roy na naghahatid ng pagkain. Gun-won na nagmamaneho ng kotse na bumangga mula sa likod. Dahilan para mahulog siya sa bundok. Namatay on the spot ang ama ni si Roy. Ang tanging kamag-anak na ang kamatayan ay nagpahirap kay si Roy. Tapos na. Ito ang ama na mahal at hinangaan niya. Habang sinasabing malungkot si Roy, biglang dumating ang mga pulis para i-announce na gustong magkasundo ng panig ng salarin. Sabi ni Roy, nadama na sila ay masyadong walang galang sa buhay ng tao. Kapag Suwa, kunin ang tambak ng mga dokumento sa lupa. Bigla niyang nadiskubre ang sasakyan sa litrato ni Jones 1. Naalala niya ang plate number. Ito ay tulad ng larawan. Malinaw naman iyon. Ang pulis at ang tycoon ay nag-ayos para sa isang tao na umamin. Sa ngalan nila, galit na sabi ni Roy nang hanapin si John 1. Umuulan. Sa ngayon, nagbabalak na gamitin ang bato para patayin ang taong ito. Dinala ni Suwa ang pulis para agad siyang pigilan. Gumamit sila ng mga baril para pilitin si Si-roy na ibaba ang bato. Or else babarilin nila. See that Si-roy hindi ibinaba ang bato. Nagkarga ng bala ang isang pulis. At handang hilahin ang gatilyo. Sa kabutihang palad sa oras ng krisis. So agad akong huminto sa gitna. Pinayuhan niya si Si-roy na kumalma. Sinabi niya na ang kanyang ama ay labis na malulungkot na makita siyang gawin na iniisip ang ama.
Unti-unting nanambalik ang kalmado ni Cyroy. At ihulog ang bato. Binawi ng mga pulis ang kanilang mga baril. Naiwan lamang si Cyroy na naghihirap at nakasakay. Dahil hindi siya makapaghiganti. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay dinala siya sa bilangguan. Dumating si President para makita si Cyroy. At sinabing magpapatawad siya kapag nagpako si Cyroy. At humihingi ng tawad. Nang marinig ang Cyroy na ito ay agad na nagalit. Anak mo daw ang kailangan kumain. Nang marinig iyon ng Pangulo, agad siyang binyantaan. Sabi ni President John, tingnan natin kung gaano kalungkot. Pahihirapan kita sa pamamagitan ng abogado. Alam ng presidente na si Suha ay sinasabing malapit na kaibigan ni Roy. Kaya agad niyang tinawag si Suha sa bahay niya. Alam na, walang sapat na pera ang dalaga para makapag-aral. Gusto niyang suhulan si Suha para tungstigo para sa kanyang anak. Tinanong agad ni Suha kung magkano ang maibibigay niyang pera. Itinatag ng chairman ang lubhang kawili-wili. At masayang tumawa. Maya-maya ay lumitaw si John Won. Nanghihinayang siyang gustong isuko ang sarili. Ngunit iginiit ng chairman na hindi niya ito papayagan. This decided na si Joan Wan ang magtatapat. Hindi maaaring magkaroon ng criminal record ang hangin at hangin. Ang pagdinig sa pagpunta na ito ay kailangang sumunod sa kanyang ama. Para mas maging malupit ang kanyang anak, dinala siya ng presidente sa bukid. Nakahuli siya ng manok at hiniling kay Gunwon na patayin ito. Pinilit ng Pangulo na maging mas malupit ang kanyang anak. At malupit, dahil sa malaking mana na napanalunan ni Gun. Kailangang sumunod sa utos. Nakita ito ng ama at tumawa ng malupit kinabukasan. Sabihin ng pagsubok ni Roy sa lugar. Hinatulan ng korte si Roy ng 3 taong pagkakakulong. Para sa pagpatay ng tao. Nakapatay na pala ang chairman. Ang taong umamin. Tapos sinisi si Roy. Alam ito ng isang pulis. Very disgruntled pero walang magawa. Ang direktor ng pulisya ay suhol. At pinilit na itikom ang kanyang bibig. Ang unang araw ni Roy sa bilangguan ay pinilit na nil. Ng mga nakatatanda. Pero tumawa lang siya ng malakas. Nalilito sila. Ito pala. Inayos ng chairman ng mga bilanggo na ito. Talunin si Roy. Bumisita si Suha at nakita niya ang bagbog na mukha ni Roy. Nakaramdam siya ng panghihinayang. Kaya agad niyang ipinagtapat ang lahat. Sinabi niya na ako yon. Na nagtaksil sa iyo upang makakuha ng pera upang makapag-aral. Sabihin mong hindi sinisisi ni Roy ang babae. Bago magpaalam. Gusto rin daw niya si Suha. At kapag nakalabas na siya sa kulungan, tiyak na mahahanap niya siya. Suha hope that say magiging mayaman si Roy. Matapos makalaya sa kulungan. And at least makapaghiganti sa tycoon na yan. Nagpaalam ang dalawa sa isa't isa. Iba na may pangako. Simula noon, sabi ni Roy, laging naaalala ang kanilang pakikipagtalik sa tycoon. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Ngayon ang araw na sinabing nakalabas si Roy sa kulungan. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong, naging kaibigan niya ang isang sikat na gangster. Napakaganda ng boss na ito para kay Roy. Unang ginawa ni Roy pagkalabas ng kulungan, ay pumunta sa pub sa huling pagkakataon. Para makita ang kanyang ama. Ipinangako niya yon sa kanyang ama. Siguradong maghihiganti siya. Roy muna. Nakalap ng lahat ng impormasyon tungkol sa Jangge Tycoon Group. Kasama na ang sitwasyon ng kanyang anak. Unang laro. Sundin ang address ng sulat. Pinadala ni Suha para sabihin si Roy. Sa isang abalang kalye na tinatawag na Itaewon. Ang araw na iyon din ang araw na nagdaraos ng pista ang kalye. Kaya ito ay lubhang mataong. Kapag sinabing wild red pa si Roy, biglang sumugod si Suha para yakapin siya. Nagulat si Roy at tuwang-tuwa na hindi makapaniwala. Inilabas niya si Roy para uminom. Sabi ni Suha, magtatrabaho siya sa kumpanya ng pamilya ni Goen Wan. Ngunit hindi siya sinisisi ni Roy. Sinabi niya rin yun. Magtatrabaho siya sa isang barkong karagatan sa loob ng 7 taon. Kasi, silang dalawa, kailangang maging parke sa loob ng 7 taon. So medyo nalungkot si Suha. Kinabukasan nagsimulang magtrabaho si Roy sa ocean liner. Mabilis na lumipas ang 7 taon na parang simoy ng hangin. Kasalukuyang, Suha ay nagtatrabaho para sa Jangaken Glam Orate. At napakamatagumpay. Siya rin, lubos na iginagalang ng chairman. Si Joan lang ang nanliligaw sa loob ng 7 taon. At hindi pa rin siya nahuhulog. Kasi Suha, still loves Roy sa puso niya. Pagkatapos ng trabaho, mabilis siyang umalis ng kumpanya at pumunta sa Itae. Isang kalye. Nangako sila ni Roy. 7 taon matapos muling magkita. Nandito talaga si Roy naghihintay sa kanya.
So tinignan ko siya ng kumikinang na mga mata. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay. She didn't expect na idle words ni Cyroy. 7 taon na ang nakalilipas upang magbukas ng isang restoran ay natupad na ngayon. Ang pangalan ng restaurant ni Cyroy ay Danbam. Ang araw ay ang araw ng pagbubukas kaya ang lahat ay labis na nasa sabik. Sinong mag-aakalang pagkatapos maghapong nakaupo? Wala pa ring customer sa shop. Habang ang bayad sa pag-upa sa isang kalye ng Taiwan ay sobrang mahal. Sa tabi nito ay isang Taiwan high school. This group of girls is bullying other girls. Sa kasamaang palad para sa kanila, nakatagpo sila ng matigas ang ulo na babae Kaya inilabas ng dalaga ang phone niya upang i-broadcast ng live online. Naging mainit agad ang post na naging celebrity niya. Ngunit dahil sa clip na ito ang ibang magulang ay naging CEO. Ngunit sa hindi inaasahan, ang eksena ay kinunan lamang ng kanyang kaibigan. Ang ECO ay tunay na quintessence ng kasamaan. Matakot ang kakilakilabot na ina. Sobrang hindi siya makapagsalita. Kinawayan ng babaeng ito ang kanyang kamay at sinubukang hampasin. Napatigil si Isaiah ng Cyroy. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay sinamantala ni Isaiah ang pagkakataong ito para sampilin. Bumalik ang ina. Sabi ni Roy hindi alam ang nangyari at hinabol si Isaiah. Hilingin sa kanya na humingi ng tawad. Nagsinungaling si Isiel na namatay ang tatay ko dahil sa kanya. Maghintay hanggang sa bumangon siya. Inilabas niya ang ulo niya sa pinto. And teased me na nagsisinungaling ako.